Kaliki, dito tayo sa engine control room. So ito yung room temperature, positive 26. So ito yung surrounding ng control room temperature. So yung buga ng aircon namin is positive 21. So yan Kaliki, positive 21. Naglalaro sa positive 20 at 21. So nag-request tayo ng mga spare nito ulit. Natapos na natin to mag-diagnose sa aircon. So yung diagnose ko dyan, yung sira is yung TXB. So dahil dumating na yung TXB, ito yung TXB leak. Ito yung TXB. So i-install ko yan. Tapos nag-request na rin ako ng filter dryer, kasi papalitan natin yung filter dryer na naka-install doon. So paano malaman kung sira yung filter dryer or clog? So kapain mo lang leak dito sa inlet nya, dapat mainit dito, tapos dito sa tagos din mainit din dyan. Kasi kung mainit dyan tapos sa out nya is malamig, so ibig sabihin sira yung filter dryer mo or clog. So yung TXB naman, paano malaman kung sira? So yung TXB, pag malamig na yung room, yung opening nya is lalaki na yung opening ng TXB. So pag mainit yung room, liliitan niya yung opening, kasi magbo-boil yung refrigerant dito sa sensing valve nya. So yung pressure ng boiled refrigerant papunta yun dun sa diaphragm. So yung diaphragm, tutulak niya yun yung pin doon para masirado, para kunti na lang yung bukas. So dahil diagnose na natin to, nilagay natin, sinubukan natin ilagay doon sa malamig na parte yung sensing valve. So ngayon yung out ng TXB ganun pa rin, walang nagbabago. So kaya nagdesisyon tayo dito na palitan natin, kasi kahit na naka full open na yung orifice, walang changes. So malaman natin yan like after palitan natin to. Pero matagal na trabaho to dahil i-reprocess natin yung system. Simula na yung recovery leak, lagay natin sa recovery bottle. Yan yung timbang nya, 16 to kanina, ngayon 17.9 na. So yan, lagay yun lang yung dito sa inlet ng recovery pump. So yung hose na blow, dito na blow na pressure gauge, low pressure yan, ilagay mo yan sa suction line. So yung pula na pressure gauge, yung hose nyan, ilagay mo sa discharge line, sa high pressure side. So buksan mo lang yung tangke. Yan, dito na siya. So antayin natin na masiro yan dyan. Pag masiro na yan dyan, sirado natin at monitor natin kung magbabago ba yung pressure nya. Kasi kung hindi magbago, ibig sabihin walang leaking yung system. So yan, sirado mo na yung suction line, suction side, low pressure side. Buksan muna natin yung nakabukas yan yung high pressure side, tsaka ito, bukas yan. Tapos na natin i-recover yung refrigerant. Tapos na tayo sa recovery. So nandyan na yung gamit na refrigerant dyan sa recovery bottle. So pinalitan natin ng vacuum pump para ma-negative talaga yung pressure niya dito. So inuna muna natin itong suction line, low pressure side. Yan o, negative na siya. So yung high pressure side, 0 na rin. Sa low pressure side, negative na. Negative 0.5. 0.5. So yan, naka-open yung suction muna, low pressure side. Yung high pressure side nakasirado muna. So ito yung vacuum pump natin. So dapat yung vacuum pump mayroon niyang oil dyan, kasi masira yung vacuum pump. Yan o.
Pag mag negative 1 na talaga siya, 0.1, ayan na, ayos na yan. Tapos antayin natin na mga 5 minutes kung steady ba yung negative pressure niya o hindi ba babago yung pressure niya dyan. Kasi kung magbabago, yun nga sinasabi ko na may leaking tayo sa system. Pero kung hindi, ibig sabihin ayos yung piping natin, walang leak. So ito yung TXB, ito yung kapalit natin dyan. Palitan natin itong luma, sisira na yan. Tapos palitan natin yung filter dryer. Ito yung filter dryer natin, Danfoss. So palit natin yan dyan. Kaya ito, so negative siya, almost negative 0.7 na. Ito yung mga lumalik. So pagkabit ng filter dryer dapat di mabaliktad, may araw man yan. So palitan natin bago. So ito yung TXB leak. Ito yung valve niya leak, oh. May pin siya dyan sa loob. Pag pindutin mo yan todo, lalaki yung bukas niyan. So papasok ngayon yung refrigerant dyan, tatagos doon sa kabila. Kasi dito wala na yung kuhan yan eh, open na yan eh. So yung nagre-regulate sa kanya ito, saka yung orifice niya dito, pag buksan mo or sira, tutusok yan dyan. So yan yung kuhan dapat, oh. Yan, filter yan dyan, may filter sa ilalim. Palitan na natin ng TXB leak saka filter dryer bago. Yun yung mga luma. So yan, yung sensing valve dapat ilagay mo yan sa out ng evaporator. So yan yung suction discharge pressure natin, hindi siya nagbago. So ibig sabihin walang leaking yung system, walang leaking yung copper tube ng system. So yan, bago na yan lahat. So nag-expect tayo na lalamig na itong control room. So ito like, pag install nito dapat hindi baliktad. Charging na tayo like, karga na tayo ng refrigerant. So before mo ikargahan, pasok mo dyan, ports mo dito. So karga tayo, port tayo konti. Ayan. Ayan na like, i-ports lang. Tapos unahin natin karga yung liquid. So dapat ibaliktad natin yan. So yung pressure niya hindi nagbago after 5 minutes, ganun pa rin. Ayan o. Dito. So baliktad muna natin to. Tayo like, simulan natin karga o. Bagsak na siya. So nagkarga tayo ng liquid refrigerant sa high pressure side. Karga tayo, saka yung gas sa suction line ng compressor. So
So unahin mo natin yung liquid. Oh, yan yung leak. Pressure niya leak, oh. Umangat na rin kasi pumasok siya yun sa expansion valve, bumalik dun sa kuan, pero hindi natin pinarikta dito sa kuan. Malamig yung kuan, panarin natin yung fan. Pinandar mo natin yung fan para yung refrigerant ma-lesser yung temperature niya, babalik siya sa vapor. Yung compressor, di mo natin pinaandar, yung fan lang muna. So yan, 1 kilo lang muna yung ikarga natin sa kuan liquid. Kargahan din natin ng suction before yung kuan suction line. So before gas na naman ikarga natin, andarin natin yung kuan compressor. So, ano? Kahit mga 17 bars yung discharge niya, ayos na yan. 17 bars. Okay na yan, basta 17 bars na. Fully open na natin to. Simula na lumamig yung compressor, out ng aircon. Abutin lang natin ng 17 bars. 17 bars yan. Yan kaliki. Stop na tayo ng karga kasi yung discharge natin, gawa natin suction saka discharge, ayos na. 17.3 na nga, oh. So ayos na yan. Yung suction natin, ayos na rin yan. So 1, 2, 3, 4 bars, tapos 17 bars yung discharge. So ayos na yan, Nick. Sirado na natin to. Wala natin para mawala din yung pressure dyan sa mga hose. Sirado muna yan yung buwan. So yan, pag fully close na to, i-open mo dito. Tapos yung service valve, sirado muna to. Pag fully close na yan, i-open mo dito para babagsak yung pressure nya. Yan, o, babagsak yung pressure nya kasi kinain na ng suction. So open mo yung suction. Yan, babagsak na siya, o. Yan, bumagsak na lang, bumagsak yan, o. Ibig sabihin yan, yung sa natirang pressure dito, refrigerant dito sa high pressure side, dahil inopen ko to, kinain ng suction line, kinain ng compressor. So yan, Nick, ayos na yan, Nick, fully close na. So paano natin mga 30 minutes or 45 minutes, dapat yung room temperature may pagbabago na siya. Kaliki, ito na yung outcome ng trabaho natin, Kaliki. Yung room temperature 21 dito sa engine control room. So kung kuhanin natin, Kaliki, dati yung buga nito 21, ngayon yung buga niya 14, oh. Kita mo niya, Kaliki. O 13 na nga lang, Kaliki. So yan, Kaliki, ayos na, glory to God. 30 na yung buga, Kaliki, tapos yung room temperature is 21. Yan, Kaliki, oh. Yung room temperature. Room temperature 21, Kaliki.
21 yung room temperature, tapos 3C na lang yung buga.